Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher Baruch po Manzano. At tayo po muna magkasya pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Opo, dakila mapagpala ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pinagbubukan ng mga biyaya, sa paunang dalangin ng taong lilangisan, aming minamahal ginagalang na Pastor, Evangelista, Will Ameda, and the Papa of God. Minsan pa kami nagpapasalamat sa bawat yugto na aming panalgamay, pinagpalat nilang isam, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitan, patuloy ka na sa amin sa tutuwin na, O Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, minsan pa kami buong pagpapakumbaba, hindi na kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansan sa banal na kalooban, patawaran humbaw sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadaan ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig. Dalo yung spiritual na para simpleng kapanaan na maintindihan na aming iniibig ng mga baguhan, mga bisita matatihan, bagay sa aming beloved viewers, ito ang aming samud panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakaisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, demons of hinders that doesn't believe cast out from us and bind the power of darkness and anoint thy word, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Preso Kristo at sa lahat ang nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na pinagbubukan ng mga biyaya. And we give double honor and respect to our dearly beloved honorable parents in the Lord, our beloved honorable Pastor Evangelist Almeda and the Prophet God. Amen, praise God, hallelujah. Beloved San Pastor din sa Almeda. At hindi natin makakalimutan ang kanilang pagtuturo, pangangaral. Ito'y laging nasa ating puso. Amen, praise God. And we give respect, mga inibig ko, sa greetings sa kanilang mga beloved children, Almeda family in the Philippines, as well as in US and Canada. At sa lahat yung po natin mga iniibig na mga kapamanggawa, mga kapatiran, sa lahat ng ating iniibig ng mga bisita dito ngayon, maging sa ating beloved viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the royal family of God. Amen. Everybody praise the Lord. Beloved saints of God, we are truly blessed because we found the right door in this holy church, and that door is Christ. And our loving God warns us of the seriousness of facing God and the weight of our choices. If we choose Him, we will find peace, security, and restoration of life. For dearest Jesus is the good shepherd and our refuge. Palakpakan mo ating pinakamamalapanon. Everybody praise the Lord. Mga inibig, tayo po'y pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat tayo po ay nasa totoong banal na gawain ng Diyos at sa tamang pintuan. Ng pintuan na walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nga, mga inibig, ang mahal na Panginoong Jesus ay binabalaan tayo tungkol sa pagiging seryoso ng pagharap sa dakilang Diyos at ang bigat ng ating mga desisyon. Kung siya ang ating pipiliin, makikita po natin ang kapayapaan, seguridad at pagbawi ng buhay sapagkat ang mahal na Panginoong Jesus ay mabuti at pastor ng ating kanlungan. Kaya kung ating mababasa dito po from the Gospel of St. John, chapter 10, verses 7 and 9. Kain lang po. From the book of John, chapter 10, verse 7. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. Verse 9, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Kapag po. Juan Kapitulo 10, versikulo 7, talo sa 9. Muling ang sinasabi ko sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Dito po sa 9, ako ang pintuan at sino mang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid, and God bless His Word. Ang ating dakilang Diyos mismo ang nagsabi, mga inibig ko, na
siya ang door, ang pintuan, mga inibig ko. Sa lahat ng makasumpong ng pintuan ay makakasumpong, sabi, ng kaligtasan, mga inibig ko. Lahat tayo ay nakasumpong ng kaligtasan, simula na matagpuan natin ang tamang pintuang ito, ang tamang daan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Jesus. At dito, mga inibig ko, ay makasumpungan mo yung walang hanggang pastulan, yung andun ang kasaganaan, maibig ko, yung kagalakan, kapayapaan, maibig ko. Ito'y ating maranasan. Kapahingahan sa lahat ng mga karamdaman, mga problema, maibig ko. Ano mang kinakaharap ng mga sakuna sa mundong ito, mga kalamidad. Pag ikaw'y nasa tamang pintuan, nakakatiyak tayo ng kaligtasan. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Baka hindi po natin alam, mga iba, mga inibig ko, itong madaling araw lamang ng 1:20, na kung saan ay nagkaroon na very strong earthquake sa lugar po ng bansang Russia, mga inibig ko. Mahigit 8 intensity, 8.5 ata, 8.7, mga inibig ko. Sobrang lakas, mga inibig, na ito po ay nag-cause ngayon ng tsunami alarm. Kaya, ito po, mga inibig ko, ay yung tsunami na yan, mga inibig ko talagang 5 bansa ito, mga inibig ko, bansang Amerika, Japan, at maging ating bansa kasama, mga inibig ko. At hanggang ngayon, binabantayan nila kung ano maging epekto nun, lindol na yan, mga inibig ko. Kaya ang tao po'y nangababag, nangangatatakot, sapagkat bagamat sila ay meron Diyos na tinatawagan, Diyos na kanilang nakikita, mga inibig ko, katulad ng patutunan ating mahal kapatid kanina. Akala niya yun ang Diyos na totoo, na magliligtas sa Kanya, magbabago sa Kanya, pero nanatili, naging black sheep sa kanilang pamilya, mga inibig ko. Subalit sang araw na mapakinggan niya ang pangangaral ng propeta ng Diyos, preaching the word of God with power and anointing, tinanggap niya ating pinakamamalapan. Mga inibig ko, nakapasok siya ngayon sa tamang pintuan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahalapan. Tayong lahat, mga inibig ko, pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya panghawakan po natin yung kaligtasan natin, mga inibig ko. Yung ating pong nasumpungan na pagkapalang ito ay treasure natin ng higit pa, mga inibig ko. Na tayo hindi nagkulang. Ginamit ang ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeida preaching the word of God with power and anointing, mga inibig ko. Ang mga Bible sa ating beloved Honorable San Pastor Linus Almeida, lahat tayo na tumalima at nagsagawa, sumunod sa kalooban ng Diyos, mga inibig ko. Tama ang sabi ng Biblia. Makakasumpong ka ng magandang pastulan. Palakpakan po ating pinakamamahal na panahon. Everybody, praise the Lord! O, diba, si beloved Engineer Richard Trilliano kanina, mga inibig, Brother Robert, mga inibig engineer. O, grabe, ang hirap na kanilang buhay dati. Bagamat meron Diyos na tinatawagan, Diyos na nakikita. Sabi ng ating kapatid kanina, iba-ibang sizes ang kanilang Diyos na ibinebenta, mga inibig ko. Iba-ibang kulay, mga inibig ko. Pero wala silang nakamtan na pagkapala rin doon, mga inibig ko. So, bakit ating mga kapatid, na sila maglingkod sa ating lingkod sa buhay, andun, bumuhos na yung triple blessing na pangako ng Diyos, pagkapalang physical, material, lalo tigit sa espiritu na pagkapala. Everybody, praise the Lord! Kaya nga, mga inibig ko, ang Diyos ay nagbibigay ng kalayaan upang ang mga tao hanggang sa mga oras at mga inibig ko, kaya nga, sa lahat ng tao, sa ibang panig ng mundo, no? Ito yung tamang panahon na kayo po'y humabol, mga inibig ko. While there is still time, magmadali po kayo, mga inibig ko. Sapagat yung kalayaan ito ay maring tapusin na ng mga laban ng mga inibig. Kaya sabi dito sa banal na kasulatan, si Hebrews chapter 10, verses 19 and 20. Kaya lamang po. The book of Hebrews chapter 10, verses 19 and 20. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which He hath consecrated for us, through the veil that is to say, His flesh. God bless you. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talatay 19 at 20. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamagitan ng daang bago
at buhay na kanyang itinalaga sa atin sa pamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanyang laman. Purihin ang ating pinakamamahal na panahon. Sa kaya lahat po ng tao ay binibigyan ng panahon ng Diyos na may kalayaan upang makapasok doon. Saan makapapasok mga iniibig? Doon sa bayang banal. Yun po yung langit, mga iniibig ko. Yung daan bago, ito po yung daan bago, yung katwiran, mga iniibig ko, na ating nilalakaran ngayon. Sapagkat ang katwiran na dati natin at baluktot, mga inibig ko, ngayon ay tayo po nasa sa tamang katwiran. Na dito yung nalaman natin sa pagtuturo pangangaral ng ating minamahal ginagalang na pastor, ang mga Bible study at beloved honorable San Pastor Lin San Medam, mga inibig ko, lahat ito ay ating natutunan. Yung dakong banal, mga inibig ko, sa pamamagitan ng makapangyarihan dugo ng ating pinakamamahal na panahon, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya nga, napakalaga, mga inibig ko, yung dugo ng ating malapanoon, may inibig ko na ito ang nagligtas sa atin sa kanyang pagsasakripisyo sa bawat sa ating mga inibig ko. Kaya nga mga inibig ko, ang tanong, paano po ba makakapasok doon sa pintuan na yan? Ano po sabi po dito sa Romans chapter 5 verse 2? Kaya nilaman po. The book of Romans chapter 5 verse 2. By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. God bless you po. Mga taga-Roma, Kapitulo 5, versikulo 2. Sa pamagitan din naman niya, nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! So paano tayo makakapasok, mga inibig ko, sa pintuan na yan na walang ida kundi ang ating dakilang Diyos sa buhay, ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan pala natin na sumampalataya sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Siya ang Diyos, mga inibig ko, ang ating Ama sa langit na nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo, tumigil sa kanyang makapangyarihang dugo, mga inibig ko, pag ikay sumampalataya sa kanya, mga inibig ko, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggang. Ang sabi pa dito sa banal na kasulatan, mga inibig ko, na, and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo na sa Kanya na totoo. Sa mga katulad ay sa Kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na wala hanggang. Palakpakan mo ang ating pinakamamahal na panahon. Kaya pag nakapasok ka sa tamang pintuan na walang iba kundi ating pinakamamahal na panahon at tayo magpapatuloy, isasagawa at uunawain natin ang lahat ng kalooban ng Diyos, isasagawa natin ang lahat ng Kanyang kahatulan without any mental reservation but rather with open heart, mga inibig ko, meron tayong buhay na walang hanggang sa piling ng ating pinakamamahal na panahon. At yung po anytime now. Nandyan na ang mga sinyal sa sinasabi ng banal na kasulatan, ang kaguluhan, patayan, kaliwat, kanan, mga inibig ko, ang mga napipintong Third World War, mga iniibig, mga salot, mga viruses, mga iniibig ko. Ang mga pagputok ng mga bulkan, malalakas ng mga bagyo, ang paglindol ay umiikot, mga iniibig ko. Kung sabay-sabay po yan, mga iniibig, nasa puputok ang mga bulkan, andyan ang mga bagyo, mga lindol, saan na kaya pupulitin ng tao? Kaya nga binibigyan ng kalayaan ng mga tao na makapasok doon, kaya kinakailangan nilang sumampalataya sa nag-iisang Diyos na buhay. Hindi sa dala ng Roman Espanya na doon tayo pinasamba. May sa akala natin yun ang Diyos na totoo. May inibig ko. Kaya ang Diyos dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, if you will be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Kaya kung tayo magkusa at masunurin, kakain tayo ng buti ng lupain ng mahal na Panginoon. Subalit, kung tayo po ay tatanggi, mga inibig ko, kung tayo po ay tatanggi, mga inibig, ano ang babala ng ating mahal na Panginoon, na dito ay sinasabi ng banal na kasulatan, mga inibig ko, na, but if you refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord hath spoken it. Ngunit kung kayo magsitanggi at mangaghimagsik, kayo lilipunin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon.
Lilipulin daw ng mahal na Panginoon. Ano yung tabak na yan? Sa pamamagitan ng mga kalamidad, mga salot, mga inibig ko. Oh. Mamamatay ka nga, sabi ng Biblia, mamamatay ka nga na walang kaalam-alam, mga iniibig ko. Oh, di ba yung mga kababayan natin natutulog lang sa may bukirin, mga inibig ko, naglambing mo bumagsak na aeroplano, patay ang nandoon. Namatay sila na walang kaalam-alam. Oh. Kaya nga napakalaga na tayo magkusat, maging masunurin at sampalataya na ng isang Diyos. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya yung pintuan, siya yung door, mga inibig ko. At ano ngayon ay pinagagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat nating gawin upang tayo mananatili dyan sa pintuan na yan na walang iba kundi ang ating dakilang Diyos sa buhay, ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po dito sa Hebrews chapter 22 and 23, kaya nilaman po. The book of Hebrews chapter 10, verses 22 and 23. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. God bless you po. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talatay 22 at 23. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa, upang huwag mag-alinlangan sa tapat ang nangako. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, kapatid. Ito po ang ipinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat gawin ng bawat isa sa atin. Maging sa tatawagin pa natin ang mahal na Panginoon. Magsilapit tayo na may tapat na puso, na walang pag-aalinlangan, may pananampalataya, mga inibig ko. Dati-rati, nang wala pa tayo sa tamang pintuan, sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating mga puso dati ay salawahan, maitim na puso, manibig ko. Lahat na mga inibig nandoon. Subalit, tayo po ay pinagpanang lubos dahil sa pangangaral ng propeta ng ating mahal na Panginoon, nang tayo po ay mahugasan ng tubig, nang tayo mabaptismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, Kristo, manibig ko, doon lamang naging busilak, dalisay ang ating mga puso at nagkaroon tayo ng tamang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mainibig ko, ang sabi ng mga sulat, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag tayong mag-alinlangan. Kaya ingatan natin ng mainam ang bawat salita ng ating mahal na Panginoon na tinuro sa atin. Hindi nagkulang sa ating dearly beloved, honorable person, the beloved children, and the family na tayo tinuruan matibay na ingatan natin ang banal na salita ng Diyos. Sapagkat pag iningatan natin na mainam ang salita ng Diyos, meron tayong kaligtasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. So we have to strive to enter into that narrow gate. Panginibig ko, magsumikap tayo na makapasok at tayo pinasabulunob na ng pintuan natin mga Panginoon. Kaya ang gagawin lang po natin, magpapatuloy tayo, ating isagawa at unawain lagi ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya bilang mga anak ng Diyos, mainibig ko, wala na sa atin ang mga alitan, ang mga pag-abahagi, ang mga inis, galit at puot, kundi bagos yung pag-ibig ng Diyos sapagkat meron na tayong tapat na puso na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang irarapture lamang ng ating mga Panginoon, ang sabi sa Ephesians 5:27, a glorious church that will be brought to heaven, without blemish, without wrinkles, spotless, mga inibig ko. Kaya kung meron tayong inis, galit, puot, ano pa mga bagay, yung mga napagbigyan pa natin mga pita na laman, it's about time, mga inibig ko, na tayo po'y maglingkod na buong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig ko, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng lahat ng magsisilapit sa Kanya, kailanman hindi siya nagtataboy na katulad ng tao. Ano po sabi sa huling talata? Sa John chapter 6, verse 37, maganda na po mga uwit, manunugtog. Gospel, John chapter 6, verse 37. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. God bless you po.
Juan Kapitulo 6, versikulo 37. Ang lahat ay binibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anong paraan ay hindi ko itataboy. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang ating dakilan sa buhay. He's no respecter of any person. Hindi siya nagtatangin ng tao. Mayaman ka man, mahirap ka man, may pinag-aralan man ka man, wala mang inibig ko. Pag ikaw ay lumapit sa Diyos, ang mahal na bukas palad na tayo tatanggapin ng ating pinakamamahal na katulad ng pagtanggap sa atin ng unang araw na tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga inibig ko. Kayo tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat tayo napabilang sa totoong gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang gagawin na lamang po natin na sinasabi lagi ng ating minamahal ginagawa ng pastor, yung wala sa katotohanan, pilit na sinasagawa ang kalooban ng Diyos. Sinasagawa nila, pero wala sa katotohanan, hindi na sila makakapasok doon sa pintuan na yan. Subalit kung ikaw naman nasa katotohanan at hindi mo rin sinasagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon, hindi ka rin makakapunta roon, mga inibig ko, sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya ito iba pala lagi, reminder na ating beloved number person, the beloved children, na panghawakan natin para sa salita ng Diyos, isagawa po natin ng buong katiwid-tiwiran at katapatan ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, mga inibig ko, na sabi dito, muli nga sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga inibig ko, sa ating mga inibig ng mga beloved visitors, we're inviting you to please come forward and accept our loving God in your heart. Maging sa ating beloved viewers, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Tayo pala tayo tumayo, mga inibig ko, at minsan pa natin papurihan ang ating malapanong gawin natin panalangin. Ang awiting ito, habang binibigay pong pagkataon sa aking beloved ordained preacher, beloved brother Louis Angles.